Kapayapaan! Kapayapaan! Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. This is what our country needs in these critical times. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Mga kabayan, nagpaabot ng kani-kanilang suporta ang mga matataas na pinuno ng bansa, kabilang na si PBBM, BP Sara, PRRD at ilang mga senador. Ito ay matapos ang sinagawang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo o INC kung saan ay kinalampag nila ang gobyerno at nanawagan sila ng pagkakaisa para sa kapayapaan hindi lang sa buhay ng bawat Pilipino kundi maging sa buong bansa. Dahil dito tila ito na ang hudyat para magising at matauhan ang pinuno ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez Jr. at ilang mga congressman, partikular ang ilang grupo na nagsusulong ng impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte. Ayon sa ilang grupo at ilang political analyst, magiging malabo ng matuloy o maiakit pa sa Kongreso at Senado ang mga reklamo laban dito kay VP Sara dahil sa ginawang panawagan ng INC. Dahil dito, posibleng ito na ang maging daan para muling mabuo ang unit team at isa-isang tabi muna ang hidwaan at pamumulitika ng magkabilang kampo. Sa halip ay dapat tutukan ang problema ng buong bansa, partikular ang buhay ng bawat Pilipino. Narito ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Ayon naman kay BP Sara, nagpapasalamat siya sa ginawang prayer rally ng INC dahil nagpapakita ito ng malawakang interes para matapos na ang bangayan ng mga namumuno sa bansa at bigyang pansin ang problema ng bayan, partikular ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Maging si dating Pangulong Duterte ay nagbigay din ng suporta at pasasalamat sa ginawa ng INC. Ayon sa dating Pangulo, mas kailangan talaga natin ang pagkakaisa dahil sa krisis na nangyayari sa bansa maging sa mundo ng politika. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members at today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve
the people. Maging ang ilang mga senador ay humanga sa ginawang prayer rally ng INC kung saan ay pinukaw o ginising nito ang ilang mga politiko na walang inaatupag kundi ang pansariling interes lang, sa halip ay problema ng bayan ang tutukan ng pansin. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon na ito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo, hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawain ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ang pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch, walang mangyayari sa atin. Diba? Dito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naku po, matindi ho ang binitawan ho ng ministro ho ng Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Nako. Alam nyo ho, paulit-ulit ho natin sinasabi ito read between the lines, ika nga. Even if they keep on saying peace, ang gusto nila at ang gusto nila po ay pagsuporta kay Pangulong Marcos sa statement na wag impeach si BP Sara Duterte, meron pa hong ibang mensaheng nais ipahatid. Sa tingin ko po, ang Iglesia ni Cristo sa bawat Pilipino. Yan po ay mismong narinig natin kay Congressman Marcoleta nung siya ho ay pinayagang magsalita diyan sa kung inyo pong mamarapatin, panoorin niyo po yung aking unang video, yung kahapon po. At ngayon naman, ang ipapakita po naman natin, walang iba o hindi ho yung mismong galing sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang kanyang binitawang mga salita? Ano po ba ang kanyang masasabi nating talagang, alam mo yun, banat dito sa ating gobyerno? Specifically, itong mga tuwadkom o yung mga huwadkom, ha? Panoorin po natin ang tindiho at may binanata nun sila na isang politiko. At itong politiko nito, bata ito ni Romualdez. Alam niyo kung ba't ko nasabing bata ito ni Romualdez? Binaby-baby ito ng mga bataan ni Romualdez nitong nakaraang mga hearing. Binaby nila to Siguro, love nila. Ewan ko. Pero ito panoorin po natin itong matinding sinabi ho ng Iglesia ni Cristo. Okay? Pasok po, pasok. Oh. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid, Nako, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo. Si Sir, yung itsura niya talagang matikas na matikas, talagang matapang na tao, tsaka guwapings, no? Biro lang. Tuloy, Sir. Kasi naman, yung kanilang leader, presentable, matikas, ika nga. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Nako, talaga makasaysayan yan. Narito tayo ngayon
mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, Aba? iba't ibang relihiyon, Nako. iba't ibang samahan. Ako naniniwala dyan, iba't ibang relihiyon. Kasi may alam din ako ibang grupo na sumali dyan. Pero tahimik lang, ika nga. At sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Ayun. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Yun. Kapayapaan! Sabi nga ni Kati Binag, ano ba ibig sabihin niyang kapayapaan sa tingin niya? O, sabi ni Kati Binag, kapayapaan mula sa mga mapang-abusong government official. Mga magnanakaw sa gobyerno. Kapayapaan. Alam niyo, nandyan po ako, nung nagsisigaw po sila, alam mo, nakakakilabot, ang dami ng tao na parang, alam mo, hanggang likod, nasigaw. Talagang kasi di ba, usually, minsan, yung nasa harap lang. Dito, hanggang likod. Kasi, nakakabilib nga, may TV pa hanggang dulo. As in, doon sa Padre Paura ba yun? Tama ba ako? Oo, umabot doon yung kanilang TV, yung kanilang LED. Ang dami pa rin tao doon. Talagang yung sigawan ng tao, dinig na dinig, para bagang, alam mo yun, malupit talaga. Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano yun, sir? Ano na po yun? dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan. Yan. Na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Yan yung paulit-ulit natin di sinasabi, di ba? Yung Romans 13. Submit to the authority. No matter what, do not rebel against the authority because every authority is parang inalaw yan ng ating Panginoon. Kaya do not rebel. Okay? Pero maaari kang magsabi ng iyong kritisismo o ikaw ay pumuna sa mga ginagawa ng public official. Hindi po yun rebellion. Ang rebellion po ay yung to take arms at lumaban sa gobyerno. Tayo po patuloy na naniniwala na dapat po ay sumusuporta po tayo sa gobyernong inilagay. Huwag po tayong magrebelde. Yan po. Pero punahin po natin ang mga gunggong sa loob ng gobyerno para mag-resign o kaya tanggalin tulad nung isang tinanggal sa kamera, di ba? Dapat punahin natin. Huwag tayong tatahimik dahil sabi nga ni Magalong hindi na ho dapat tayo tumatahimik. Wala nang dapat tumatahimik pagdating dito sa mga issue na ito. Wala naman pong problema 'yon. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Yon. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Yun! Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-uugit nila ng pamahalaan. Malinaw. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo. Alam niyo kung bakit binibigyan ng basic muna yung sabi nga fundamentals. Kasi alam niyo na yung mga loyalistang tae na mga vlogger. Yan talaga yung pampagulo sa bayan eh. Yan ang salot sa lipunan yung mga loyalista na vlogger. Sila ho talaga nagpapagulo eh. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam,
kung ano magiging desisyon ng gobyerno. ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin Ito. at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Kristong narito ngayon? Ang nais po natin, Ay, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin Para? sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. yun pala yun eh. Maganda yung yung pasok ni Sir, ni Bossing, di ba? Na para sinasabi niya, suporta tayo. Pero nagsama-sama tayo dito para naman mapakinggan ang saloobin ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi sa gobyerno na ito, takip na ang kanilang mga tenga. Pag ikaw ay nagsalita laban o nagbigay ng kritisismo, ang tatawagin sa iyo troll, tatawagin kang fake news. Hindi na ho sila nakikinig sa bumoto sa kanila. Yun ang problema. Kaya sinasabi ngayon ng INC na nagsama-sama sila upang maging isang tinig at makinig naman ang mga nakaupo diyan sa gobyerno, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, lalong-lalo na diyan kay Romualdez. At yung kanyang mga bataan ang nyayabang pa. Ay nako. Pero tuwing eleksyon naman ay lumuluhod sa harapan ng Iglesia ni Cristo. Diba totoo naman yan? Huwag na tayo magmaang-maangan. Lahat kayong mga congressman, kayo lalong-lalo ka na sigurado ako si Romualdez. May nakita nga ako dumalaw kayo. Ibig sabihin, pagka-eleksyon, kayo ay lumuluhod dyan sa iglesia. Pero pag tapos na eleksyon, kinakalimutan nyo na ang saloobin ng mga bawat Pilipino. Yan ang talagang katarantaduhan ninyo. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig. Nako, ito na, banat. Banat mula sa bataan ni Speaker. Isang politiko, Sino ba to? nakalulungkot, Nako po. bago pa sumikat, laos na. Nako! Ang lupit ng banat ni Sher, parang Barat Baya. Di pa sumisikat, laos na. Silibayan ba yan? Hindi. Iba yun. Hindi naman politiko silibayan. Walang kwenta yung sa lipunan. Hindi silibayan yan. Banat bay. Hindi kasi minsan ganun yun eh. Hindi pa sumisikat, laos na. Pero iba yan tinutukoy ni Sir. Iba. Itong tinutukoy ni Sir. Sino kaya yan? Eto, play natin. Grabe, lumabas yung pagiging banateros ni Sir. Nang makita po ang bilyong ito, bilyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Ay! Iyan daw sinabi. Kahit madami yan, minority pa rin sila. Aba. Di ba? Tapos, kanino mapupunta? Doon sa mga tamad, sa mga tambay. Doon sa mga nagmamarites sa karsada. Doon sa mga nagsusugal. Bibigyan natin sila para may pangsugal sila. Mga sira pala ulo nyo eh. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita, at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin, Yon. na asikasuhin, Yon. at bigyan ng solusyon Yon. ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Yon. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi kung ano-ano. Nakalulungkot
Oh. ang inuuna ng iba sa kanila, Ano daw? yung mga nagbubunga ng awayan, Nako! nagbubunga ng hidwaan, Ito po ba yung Quadcom? Ito po ba yung komite ni Chihuahua? Oh. Sabi, ang inuuna ay yung nagbubunga ng bangayan.